Noong mamatay ang sanggol niya, binunot ng babae ang lahat ng krus na nakasabit sa kanilang bahay. Masama ang Diyos, sigaw niya sa asawa. Hindi na ako mananalangin kailanman. Paulit-ulit siyang pinakiusapan ng asawa na sumama sa simbahan, pero matigas ang puso niya. Sa barangay, pinag-uusapan siya ng mga kapitbahay. Dati siyang nangunguna sa Bible study, bulong ng isa. Ngayon, ayaw na niyang banggitin ang pangalan ng Diyos. Kahit may nagdadala ng pagkain, itinatahip niya ito sa basurahan. Hindi ko kailangan ang mga dasal niyo, hayaan niyo ako. Lumipas ang mga buwan. Nagtrabaho ang babae bilang cashier sa maliit na grocery sa palengke. Isang araw, may pumasok na batang ina, umiiyak. Ate, masama ang lagay ng anak ko. Sabi ng doktor, baka hindi na siya magtagal. Alam niyo ba kung nasaan ang simbahan? Kailangan kong magdasal. Nanigas ang puso ng babae. Wala kang makukuha sa dasal, malamig niyang sagot. Hindi nakikinig ang Diyos. Mas lalo pang umiyak ang ina. Bagong lipat lang ako. Wala akong malapitan. Doon may kumirot sa puso ng babae. Sa takot ng ina, nakita niya ang sarili niya noon. Sandali, mahinahon niyang sabi. Sasamahan kita. Pagdating nila sa simbahan, pinanood niya ang batang ina na nagdarasal habang nakaluhod. Naalala niya kung paano rin naging sandalan niya ang panalangin noon. Siguro, hindi kinuha ng Diyos ang anak ko para saktan ako, bulong niya sa sarili. Siguro, ligtas ang anak ko sa piling niya ngayon. Dahan-dahan siyang lumuhod sa tabi ng babae. Diyos, pabulong niyang dasal, nanginginig ang boses. Tulungan mo ang batang ito at tulungan mo rin kaming maghilom. Pagkaraan ng ilang araw, gumaling ang anak ng batang ina. At ang babae, natagpuan muli ang pananampalataya na akala niya'y nawala na habang buhay.